Praktisado si Wesley mga kamatyas, nakahalata na talaga ako. Kung hindi face-to-face tournament, Title Tuesdays hindi niya pinapakawalan sa chess.com. Linggo-linggo na po sumasali si Wesley. Nung mga nakaraan, hindi talaga sumasali sa chess.com online yan eh. Pero ngayon po, lumaro na naman siya nitong nakaraang Tuesday, this week, at meron tayong napiling matinding pag-aaralan nating naging game niya na talagang aggressive mga kamatyas. Bago natin i-analyze at alamin kung pang ilan si Wesley nitong nakaraang Title Tuesday lang, iwanan ko muna kayo ng puzzle mga kamatyas hatid sa atin ng Internet Chess Club application. It's white to play. Ano kaya sa palagay nyo ang magandang gagawin ng white dito na talagang mawiwindang ang black mga kamatyas sa ayaw at sa gusto niya? Suportan nyo na po sa video na ito ang pag-comment ng inyong makikitang puzzle mga kamatyas ha. Ano po kaya sa palagay nyo solution dito? It's white to play and win. Okay, sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, downloadable lang po sa Play Store at App Store. Free lang ang paggawa ng account dito mga kamatyas ha. Alright, ang larong ito, kalaban niya ay si Super Grandmaster Alan Pichot ng Spain. Ayan, kilala rin po yan sa talagang magaling sa mga online tournaments. Pero tingnan natin, ang ginawa dito nag-E4, E6 lang dito si Wesley. French defense. Naalala ko yung laro niya dati kay Kamsky tsaka kay Ivanchuk. Ano? Doon siya nakilala eh. Nung inupset niya yung dalawang higanting chess player na yun. World Cup yun mga kamatsas. French defense na Queen E2 variation. Ayan. Parang ngayon pa lang tayo nakapag-analyze ng ganitong opening mga kamatsas. Sa dinami-dami ng ating na-analyze na. Dito po kasi ang main line, ano, D4. Alam na alam nyo po yan. Tapos magdi-D5. Yan ang proper French defense setup. Pero itong Queen E2, ang ibig sabihin niyan, ayaw niyang pa-D5 ng black, kakainin lang, hindi makakakain ng pawn. Kaya nag-C5 na lang dito si Wesley para tuloy na convert sa Sicilian imbis na French defense. No? Di maka-D5, kakainin lang eh. O yun nga yung purpose ng Queen eh. 'Di ba? Pakita ko na po sa inyo pag pinilit talaga yung French defense, anti-French 'yan. O queen ang pangkakain, di pwede 'yon tapos knight C3 eh di naka-develop with tempo. Sayang ano, papangit ang black kagad maagang maaga. Kaya sin-E5 na ni Wesley, G3. Okay, magbi-bishop G2 kasi sa pagkakatira ng queen E2, ipit ang bishop sa F1. Nag-knight C6 develop, threatening lundag sa D4, sin-E3 syempre, very logical. Nag-bishop E7 develop, bishop G2, D5, ayun. Etong purpose po ng bishop E7, panakip sa queen sa E-file. Para pagkakinain, pawn takes na. Wala nang pin, nakatakip na po sa king. Nag-D3 lang. Ganyan talaga, no? At ito yung tinatawag naman na King's Indian attack na. Kiya kung tawagin mga kamatsas, for short. D3 para i-maintain muna yung E4. Knight F6 develop, nag-F4. Aba, kakaiba. Usually kasi Knight F3 na yun eh. Pero dito nag-F4 muna bago siguro ilabas yung Knight. C4. Ah, talaga. Sabi ko nga sa inyo, grabe ka-aggressive si Wesley ngayon eh. Meron siyang dinidevelop na something sa style niya na talaga nagbibigay ng spicy sa game niya eh. Bakit mo ginawa yan, Wes? Anong plano mo? Para mabasag yung E4. Ayun, mga kamatyas. Gusto niyang basagin yung E4 kagad. Kinain nga po yung C4, binasag na nga yung E4, Knight D2. Ayan, dito may tanong tayo mga kamatyas at maaaring tanong ng karamihan. Bakit hindi kinapture yung Knight? Eh lalamang ng pawn ah. Kain o di kain to. O di lamang ng pawn. Magkakasling lang po. Sa level nila mga kamatyas, yan ang mabigat sa level nila. No? Yung positional understanding, yung thinking nila na malayo, alam kagad nila, pakiramdam pa lang ni Wesley na wala na yung light square bishop, maa-atake niya later on ang light square weaknesses na yan. Halimbawa, Queen C7, B6, Bishop B7, ayun. Pero malayo, malalim. Mga 3 to 4 or 5 moves pa ang susulong bago maramdaman ang komplikasyon. Kala ng puti lamang siya isang pawn. Pero pagka Queen C7, yun nga po nakikita ko eh. Oh. Naku, naku po. Very dangerous mga kamatyas. Kaya sa kanilang pakiramdaman pa lang, pareho naman silang super GM. Nag-knight dito na lang si Pichot. Ayaw niyang pasukin yon. Nag-F5. Okay. Pagkakataon naman para gawing bato ni Wesley yung knight niyang
nakaposte sa E4. 'Di basta-basta kayang kainin yan ng gano'n-gano'n, kainin ng F yan, solid yan o kaya D. Knight GF3, Bishop C5, ayun. Kasabay naman na plano ni Wesley na ayaw niya munang pagkaslingin ng malaya ang king ni Pichot. Gusto niya munang i-maintain ang king sa gitna. Nag-rook F1. Kasi, oo nga, napigilan nga, pero at the same time, meron kasing plano na check. Pagagalawin ng king tapos something balik lang uli, gumalaw na yung king. Which is masagwa na po pagka gumalaw na yung king, mga kamatyas, ano? Kaya kailangan i-rook F1 muna yan, no? To protect the F2 square at nagkasling na. O, ayan. Yan ang kapalit, mga kamatyas, no? Ng napakaganda ng ganitong position kasi yung white king remains na nasa center. Delikado, nangangamoy delikading. Ika nga, knight B3, threat sa bishop, B6 lang ni Wesley. Oh, yan na, isa pang mga pang-veteran moves, ano? Ito pong B6, yes, to support, no? Although may support naman yung bishop, pero pawn ang pangkakain. At ito pa, kaya nag-B6 si Wesley, hindi lang basta depensa. May bishop A6 coming. Pakitingnan nyo pong mabuti, mga kamatyas, ano? Aatakihin po, hahatawin ang pawn sa C4. Napaka-dangerous niyan pag nakarating na yung bishop sa A6. Very annoying sa white. Bishop E3, ayun na po. Tinusok na ni Wesley yung pawn sa C4. Kinain na. Kain. Knight D2. Pagka kinain to, sabay kain yun. May hang. May bitin sa pawn C5. Kaya dito, nag-rook B8 muna si Wesley. Inaplayan niya muna ng atake. At the same time, development with tempo. Kinain na po, ayun. Sa pagkairita ni Pichot, talagang kinain na niya yung strong knight. Kinain ng F-pawn. Bakit F-pawn? Kasi po yung D-pawn, nagbibigay yan ng pressure sa C4. Kaya hindi muna yan ang pinangkain ni Wesley. Kinain na po yung pawn C5. At dito, mga kamatyas, eto na. Talagang lumabas na ang pagkamamaw at pagka 2700 ni Wesley. Pagka top 10 niya sa buong mundo. Sige po, pakiguess nyo. Ano kaya yung brilliant shot na yon? Unexpected yun eh. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po, mga kamatyas. Ay, grabe. Kung nakita nyo po ito, congrats ha. Rook takes B2. Brilliant shot. Na dito, pinapasubo talaga ni Wesley yung kanyang tore. Harapan, no? Kainin mo. Kinain nga po ni Pichot. Medyo naguluhan na rin siya. Ano to, ha? Pero may threat, ano? Parang may threat bishop takes C4. Pwede na kaya yan? Kinain kagad ni Wesley. Pero alam nyo, mas malalim ang tira ng computer. Itong tirang to, parang ito yung nakita ko, pangatlo, no? O second choice ng computer. Pero may mas malalim pa rin dito. Pwede kasing kainin to, mga kamatyas. Konti lang po, pasensya na po. Pwede rin kasing kainin to, hindi kasi makakapalag kasi nakapin. At kapag nag-win E3, kakain muna doon. Tapos pagkakataon naman ng bishop na aatras, pakita ko lang sa inyo yung mga lines and variations, kakainin yon, ganun na, kain and bishop to D3. Okay. Compensated ba? May kapalit bang sapat? Sabay knight A5, knight C4, no? Yan ang nakikita ko. Ilagay yung knight sa C4, mga kamatyas, feeling ko magkakaroon ng solid attack. Okay. Pero equal lang ang evaluation bar. Yan. Okay, balik tayo sa ginawa dito ni Wesley. Kinain niya kagad ang bishop. At sa isip-isip niya, meron pa rin naman pressure dito sa C4. Queen E3. Siyempre, kailangan na pong umilag sa diagonal na yan. At dito, pinasok ni Wesley. Nangalikot na siya. Oo, tawag natin dyan dito sa Pilipinas. Ayan na, nangalikot na. Queen A3, pressure sa C3, pressure sa A2, at nag-rook F2. Okay, siyempre kay Picot, talagang isi-secure niya yan na dapat secure ang kanyang second rank. Nag-rook F2, extra support sa knight, knight B4. Tingnan niyo po yung mga karga ni Wesley dito. Parang Mikhail Tal Ang lupait, so. Knight B4. Tingnan nyo. Ha? Mikhail Tal, ikaw ba yan? O, ayan, lulundag yung knight dito. Imagine niyo po. Kakatakot kagad. Knight B4. Hindi pwedeng kainin kasi nakapin. Di ba po?
Yan, pinawisan ako sa tira ni Wesley, oh. Ang lupites, eh. Nag-knight B1. Ay, grabeng counter-counter ito, ah. Maguls. Oh, kakainin 'to, magulo. Oh, ayan, oh. Ito yung mga dito niyo magagamit ngayon yung puzzle level niyo. Yung level niyo ng pagso-solve ng puzzle, dito lalabas yun, eh. At okey, dahil naka-threat itong queen, kinain na po ni Wesley. Kain. Aba, teka, Wes, dalawang tore na yan. Knight D3 check, King F1, pero evaluation bar ano, hindi pala winning si Wesley. Oh, winning pa si Pichot. Kinain, napadali doon. Pero, ah, medyo malalim lang ang tira ng computer. 8-6 eh, ang gusto mangyari eh, oh. Bishop takes C4, ayun oh, mga ganong linya, pero kinain kaagad. Check, gumanon. Ayan, kitang-kita po. Losing na si Wesley. Pagka ganyan, super losing na yan eh. Kinain, angat, kinain. Ayun. Okay? Ano pang ginawa? Queen takes, King E3, Queen C4. Ayun, wala. No choice kundi manginain na lang na manginain. And ang tendency makagulo-gulo, hinuli na ni Pichot. Bago pa makagulo ng likot-likot ang queen sa mga check-checks na yan, Queen D4, kinain lang kain, and then nag-King F5. So, endgame battle mga kamatyas. Rook F8 check, King G4, sinugod na ni Wesley ng sinugod yung king niya. At nag-Rook E8, okay, para medyo mabawas-bawasan. Pag nawala yan, kakainin yung Pawn D5, King F5 binalikan. Check, gumanon. Ano, draw? Sa isip siguro ni West, draw? Lamang ka dyan. Lamang ka dyan. Nag-Rook F7, nagbago ng plano si Pichot. Inatake na lang niya yung Pawn G7. Nag-King F3, ayun, nagpapasok-pasok na si Wesley. Ang idea niya is to push the E3, E2. Yun po, no, ma-relay niya yung pawn, ma-support niya na maka-progress na. Nag-Rook E7, napakahiwaga talaga ng endgame mga kamatyas. Pag nag-push kakainin, yun ang plano, no? Napatira si Wesley ng mabilis. Tama kaya nasa isip ko, tama mga kamatyas, na tsambahan natin. Yan din ang tira ng computer. Ito kasi nasa isip ko, ilak muna, nakalak ko. Sabay push E3, E2. 'Di ba? Imagine niyo parang anong gamit ng tore, nakalak naman yan diyan, baka mamaya bababa na lang yan doon. Eto the best, Bishop C8. O 'di ba? Hindi the best eh, the best. Okay, balik tayo mga kamatyas, no. Pero ang ginawa ni Wesley napadali, tumira kaagad, kinain, E2, nag F5. Ayan, para kahit papaano po eh pag nawala ito, mukhang gusto na kaagad makipagkarera ng paspon. Bishop C8, check, gumanon. Ayun mga kamatyas, ayun dito po. Na-blunder si Pichot. Na-blunder. Bakit, ano bang tira? Kasi dito kasi naka-queen mga kamatyas, naka-queen eh. Kain-kain lamang ng isang pyesa pa. Pero atras lang tayong konti. Klaruhin ko lang yung portion na yon. Klaruhin lang natin mga kamatyas. Dito po equal eh. Ano bang tira eh? Magpo-promote na eh. G4 dapat. Pag nag-promote, kain-kain, sabay kain dito. Yan ang tiers. Sabay King E5, sabay G5, and F6. Produce ni paspon kagad. Eh, meron pang isang paspon. Pag hindi pa accurate ang block dito, baka matalo pa block dyan. Kasi dalawang paspong gagapang yan eh. Ang layo-layo ng block king, oh. Kita nyo mga kamatyas, ano? Ang ganda ng laban itong dalawa na ito, ah. Lupites, ah. O pero, gumanon eh. Blunder! Gusto ko sumigaw ng blunderacious eh. O, queen, kain-kain, gumanon. O, saka dinipensahan. Pero, mga kamatyas, may difference. Yung king dapat, sa nakita natin kanina, dapat kain yan eh. O, may isang tempo difference eh. King F2, gumanon, may difference ng tempo. Isang tempo lang yan sa endgame, mga kamatyas ha. Isang tempo lang ang diferensya. Gumanon, para walang G5. Kasi ang purpose po nito, mag-G5 eh, pag kinain yun eh. Pagka kinain po kasi to kain, so walang problema eh. Kahit mag G5, kakainin lang yung pawn eh. Kaya ang purpose ng King E5 na ginawa is to play G5, pero sigurista si Wesley, in H6 na muna para hindi makatulak. In F6 na, kain, 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 at nag G5. Ayan, pag-asa dito ni Pichot, makasalvage pa ng draw, kinain, kain, and wala na. Naniguro si Wesley. Ipapako po ang bishop.
walang makakain sa dalawang 'yan, o wala na, paano pa makakain 'yan? Samantalang yung king gagapang 'yan hanggang sa makuha yung pawn c3, resign po si Pichot. Ang ganda ng laban ano? Pero kapansin-pansin po yung initiative na ginagawa ni Wesley para siya yung umislambang, umatake. May tulog nga lang siya kanina, yun nga lang po siyempre, in the presence of time pressure factor, hindi naituloy-tuloy ni Pichot yung lamang niya, eh. Yan, congrats kay Wesley at dahil po diyan, eto po ang standing nila. Sino ba nag-champion? Si Wesley ba? Hindi po, si Arjun Erigaisi ang nag-champion. At si Wesley po ay pang number 20. Umatak siya 'no, na pang 20. Okay, may isang talo siya kay M. Pranesh din ng India. Tapos, 3 tabla siya out of 11 rounds. Okay po, maraming salamat. Sana po na-inform kayo dito sa video na ito. At kung nagustuhan niyo po yung laro ni Wesley, paki-comment naman po ano yung reaction nyo sa kanyang naging laro mga kamatyas ha. Again, don't forget to subscribe this channel. Ang goal po natin is mag 1 million ang followers natin and subscribers sa Facebook page Kamatyas at sa YouTube natin para pagka tayo po ay pumunta sa world class or world events ay kahit papaano naman mga kamatya, suportahan niyo po kung hindi naman tayo, kumbaga hindi tayo maliitin sa subscribers and followers count natin. Kaya sinisipagan ko po talaga eh. Tulungan niyo ako mga kamatya para ano tayo, makasabay tayo. Makasabay tayo. Kasi sila Chess Base India, yung iba pa, ang lalaki, mga million subscribers talaga eh. O kasi nga, English yung channel nila siguro, kaya naintindihan ng lahat. Eh tayo, Tagalog, tayo-tayo lang. Pero naniniwala ako, marami pa rin tayo mga kamadyas. Oo, marami pa rin tayo, kaya solid tayo na susugod tayo sa mga international at world events para mag-cover ng mga games doon. Ayan, at na-approve na po tayo ng FIDE eh. For good news pala mga kamatyas, no? Approve na po ako bilang media accredited ulit sa this coming World Chess Olympiad mga kamatyas. Yeah! Ayan, salamat sa Diyos una sa lahat at igagrab uli natin ang opportunity na to para mas marami pa tayong makover. Ayan, masaya po ako kasi mas nabubuksan yung maraming door sa ating ginagawa, no? Na dito tayo masaya eh. Alam ko masaya rin kayo diyan pagka kumo-cover ako ng nakikita natin yung mga world class players, no? Nakakapagpa-picture, may mga footage ng videos. Eh masaya na tayo doon, mga kamatyas. Kaya sana kailangan ko po ang inyong suporta. Hindi ko kaya ito kung ako lang po mag-isa. Maraming maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.